Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marboy, shoutout kay Renzi Duardo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hindi umatake si Aaron, at iniligpit pa ang kanyang jade sword. Ngunit ang nakakagulat ay libu-libong espada ang nakasabit sa kanyang ulo. Bagamat wala siyang sapat na momentum at abnormal na pakiramdam ng pagiging lingbankong, ito ay tiyak na dahil siya ay napakalapit, at mayroong isang pakiramdam ng pagkaapurahan at pagbabante sa lahat ng dako. Ang isang tibak ay sapat na mapangahas. Marami na sila ngayon. Hindi ka ba nawalan ng pag-asa? Gayunpaman, hindi natapos ni Aaron ang aksyon sa kanyang kamay. Sa sandaling palitan niya ang kanyang kamay, isang malaking palakol ang direktang lumitaw sa kanyang kamay, at tumingin siya ng diretso sa puting mukha na Jade Devil. Kahit na ang white-faced Jade Devil, na nakaranas ng hindi mabilang na digmaan, ay may pakiramdam na ang aking fucking state of mind ay gumuho sa harap ng sitwasyong ito. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Ang puting mukha na Jade Devil ay hindi namamalayan na tumigil. Hindi niya alam kung alin ang hihinto. Casual lang ang nagawa niya at sinigawan ang tatlong bastos. Nagkatinginan ang tatlong tao. Bagamat nakalimutan ito ni Hans Sandshen, kasama niya ang white-faced Jade Devil. Siya ay nahuli sa isang mahirap na pakikibaka at natural na hindi tumayo nang walang ginagawa. Anti-horizontal, may hamarang sa harap. Sa layuning ito, tumanggo ang tatlo sa isa't isa at nais na sumali. Sa pagkakataong ito, nakarinig sila ng malakas na kalabog. Tatayo na sana ang tatlo pero napatigil silang lahat sa pwesto. Bagamat na-block si Wan Jian, kahit na ang enerhiya ay umabot sa Skyfire Moonwheel sa likod niya, dahil dito ay hindi nagawang labanan ng white-faced Jade Devil ang palakol ni Aaron. Madali lang siyang umatras sa simbolikong paraan upang maiwasang matamaan. Sa madaling salita, ang lahat ay nasa kalkulasyon ng white-faced Jade Devil. Kahit na ang pag-atake ng higanteng palakol ay pumutol pa rin ng kaunti, ang pangkalahatang panganib ay hindi umiiral. Natimbang niya ito. Ang espada ay mabangis, at ang apoy at kuryente sa likod niya ay halatang hindi madali. Tanging ang palakol sa kamay ni Aaron, na hindi matalim, ang pinakamahinang link sa pag-atake. Sa makatuwid, hanggat hindi kaganap na nataman ng palakol, ang talas ng palakol ay hindi sapat upang magdulot ng malubhang pinsala sa iyong sarili. Totoo rin ang katotohanan. Bagamat nahulog ang palakol, namiss niya ang kanyang katawan. Kinaladkad na lang niya ang mahahabang kuko niya at pinutol sa bukas na espasyo sa pagitan ng kanyang mga hita. Hindi naman ito naapektuhan. Sa kabaligtaran, ito ay isang pagkakataon para sa kanya. Ang sandata ng white-faced Jade Devil ay 10 payat na pako sa pagitan ng kanyang mga daliri, ngunit bagaman ito ay isang pako, ito ay mas matigas at mas matalas kaysa sa maraming mga magic soldiers. Hindi banggitin ang isang dakot ng hindi gaanong matutulis na mga kuko, kahit na kumuha siya ng isang sikat na purple gold magic soldier, siya ay ganap na karapat-dapat. Sa makatuwid, sa sandaling iangat ko ang aking mga kuko, tiyak na lilipad ko ang malaking palakol na nakadiin dito at sasalakayin ang Aaron ng may gravity. Kapag hindi siya nagmuni-muni, makakapaglansad ako ng counter-attack, at matatalo ang anak na ito. Sa pag-iisip nito, ang puting mukha na Jade Devil ay ngumiti ng maitim, ngunit minsan, kapag tumawa ka, tumatawa ka, at pagkatapos ay hindi. Ang ideal ay puno, ngunit ang katotohanan ay minsan payat. Nang sinubukan ng white-faced Jade Devil na itaas ang kanyang mga kuko, wala siyang naramdamang pagtutol. Sinubukan niya ng husto ngunit hinailan niya ang palakol na walang laman. Sa halip na buhatin ang palakol, nawala ang kanyang sentro ng grabidad at nahulog. Ngunit wala na siyang oras para isipin iyon, dahil ang walang laman na mga pako sa kanyang mga kamay ay
Bumulusok sa kanya sa isang mapurol na estado. Ang pako ay nabali pa sa ugat, at ang bali ay simple at maayos, na ang ibig sabihin ay ang hindi masisira na pako sa kanyang kamay ay hindi lamang katulad ng kanyang inaakala, kundi direkta at madaling mabali na parang taong naghihiwa ng mga melon at gulay. Paano ito posible? Ang kanyang mga kuko ay malapit sa purple at gold magic soldiers. What the hell's the matter with a broken bronze axe sa harap niya? Ang white-faced Jade Devil ay tanga. Bakit hindi biglang tumigas ang tatlo pang tao dahil nakita nila ang sitwasyong ito? Lahat sila ay mga nangungunang eksperto. Paano sila magiging hindi pamilyar sa isa't isa? Ang 10 kuko ng white-faced Jade Devil ay katumbas ng 10 purple at gold daggers, na nakamamatay, ngunit. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang lumingon si Aaron sa tatlo at malamig na sinabi, "Hindi ba kayo pupunta? Paano ka tumigil?" Natigilan ang tatlo at nagkatinginan. Pagkatapos ay nagkaroon ng isang hindi kapani-paniwalang eksena. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Halos lahat ng tatlong subconsciously ay hindi umusad, ngunit ang bawat isa ay umatras ng 3 hakbang. Ito ang nangungunang supermaster, at 3 ito. Ang iba lamang ang nakakita sa kanila na tumatakbo pabalik na may malambot na mga binti. Kailan sila nakatakbo pabalik nang makita nila ang iba? Natatakot ako na walang maniniwala kung gusto mong sabihin ito. Sa makatuwid, ang isang pangkat ng mga piling tao ay hanggal, at ang puting mukha na Jade Devil ay tanga din, ngunit gaano man katanga, sino ang hanggal, ang kanilang mga aksyon ay nakakagulat na pare-pareho at patuloy na umatras. Bagamat nakaupo sa lupa ang puting mukha na Jade Devil, pinilipot pa rin niya ang kanyang puwet at hinimas ang kanyang mga binti sa likod. Nang makita ito, malumanay na ngumiti si Aaron. Alam niyang matagumpay na napigilan ng kanyang mabangis na operasyon ang lahat ng naruroon. Mas kaunti hanggang higit pa, ang tanging paraan upang manalo ay takutin ang mas maraming tao. Dahil kahit na ang laban sa gulong, o iba pa, ito ay palaging ang panig na may maliit na bilang ng mga taong nagdurusa. Ang tinatawag na Puso Chi, pagkatapos ay sumulong ng buong tapang, Puso Chi, pagkatapos ay kaguluhan tulad ng isang palayok ng lugaw, tulad ng maluwag na buhangin, ay ang yugto ng pagkawala ng hukbo. Ito ang tanging pagpipilian ng Aaron, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang Aaron ay magpapapahinga sa kanyang pagbabantay. Ang 4 na Panginoon, mga payat na kamelyo, ay mas malaki kaysa sa mga kabayo. Bukod dito, ito ang bahay ng master ng lungsod at ang kanilang teritoryo. Ito lamang ay natural na hindi matatakot sa kanila. Maliban kung malamig na ngumiti si Aaron, kung hindi ka sasama, sasama ako. Sa sandaling bumagsak ang boses, kinuha ni Aaron ang palakol at direktang sumugod. Wow! Umalis ang isang palakol at direktang pumutol sa hangin, ngunit pagkatapos mahulog sa lupa ang napakalaking at matalim na talam ng palakol, ito ay may malakas na ingay, at isang guli na kalahating metro ang lalim ang naputol ng direkta sa sahig. Bagamat walang laman, ang itim na bundok na demonyong babae at iba pa ay natigilan. Anong uri ng palakol ang napakabangis, at gayon din ang matibay na lupa. Kung nakadikit man ito sa isang tao, hindi ito maaaring hatiin sa 2 on the spot. Sa pag-iisip nito, sunod-sunod na kinilabutan ang 3. Hindi sila nang ahas na lumapit sa kanilang kalooban. Kinailangan nilang lumaban at umatras. Gayunpaman, hindi pinansin ng Aaron ang mga iyon. Ayon sa Bigfoot, mas mabangis ang pag-atake niya. Kasabay nito, ang Skyfire Moonwheel ay naging 2 lightsaber at umatake mula kaliwa hanggang kanan. Ang kanyang potensyal ay nangangahulugan pa na nataman lang niya ang Bigfoot anuman ang itim na bundok na demonyong babae at ang matandang diwata ng manok ng Phoenix. Naghihirap si Bigfoot. Ano ito? Bakit kailangan mo akong bugbugin mag-isa? Gayunpaman, ang taong ito ay may maraming mga kasanayan. Sa pagitan ng pakikipaglaban at pag-atres, ang kaliwang malaking paa ay nakataas at natatakan. Isa itong malaking matigas na lupa. Sa ilalim ng kanyang paa, ito ay tulad lamang ng ibabaw ng mga alon, pagtaas at pagbaba, alon pagkatapos ng alon, patungo sa Aaron. Matinding labanan ang 2 panig. Nagkatinginan ang itim na Mountain Demon Girl at ang Phoenix Chicken Old Fairy. Bagamat hindi nagtagal ay sumando sila sa tabi ng Aaron, nakita nilang napakalakas ng pag-atake ni Aaron kaya't hindi sila nang ahas na sumugod,
lalo na ang babaeng demonyong itim na bundok. Halos makumpirma niya na ito ang Aaron na nakilala niya kaninang umaga. Kung tutuusin, kaya niyang makipaglaro sa kanilang apat. Ilang tao ang mahahanap niya. Darling, kung hindi lalaban si Aaron sa umaga, makakayanan niya ang hindi bababa sa 70% ng kanyang lakas. Ngayon ang mga tao ay lalaban, paano siya hindi matatakot? Ito ay tiyak dahil siya ang higit na nakakaalam tungkol sa Aaron sa loob, kaya hindi siya nang ahas na magulo sa oras na ito. Kapag nakikita siyang ganito, natural na mas maingat si Feng Jilaoxian. Giniling nila ako ng ganito, nakikita-kita. Natatakot ako na kung sakaling ang palihim na pag-atake na ito ay pumukaw sa galit ni Aaron na lumipat at atakihin siya ng husto. Ganito pa rin ang 2 taong ito, not to mention the white-faced Jade Devil. Gusto lang niyang makahinga habang ginagawa niya ito. Tulad ng para sa 3 sinalakay na matatandang lalaki, fuck, hayaan silang magdusa ng mag-isa. Itinulak ko na lang ang sarili ko palabas. Kung hindi ako naging matalino, namatay na ako sa ilalim ng palakol. Sa 3 ghost fetus na ito na may iba't ibang puso, bagamat ang Bigfoot Master ay lumaban ng husto, nahaharap siya sa Aaron, na may parehong kakilakilabot na paglilinang. Pagkatapos lamang ng 12-dosenang ikot, bigla niyang itinaas ang kanyang malaking paa. Teka. Sandali. Ako, may sasabihin ako. Bahagyang huminto si Aaron at nagtatakang tumingin sa kanya. Pagkatapos, huminto siya ng bahagya at iniligpit ang kanyang palakol. Anong sasabihin mo? Mahinahong sabi ni Aaron. Shit, sa 3, bakit ngayon mo lang ako sinaktan? I didn't fucking offend you. Labis na nanlumo si Bigfoot, at umungal pa sa Aaron ng may pagka-suffocation. Hindi niya maintindihan. Sa anumang rate, maaari mo ring hawakan ang ulan at hamog. Kapag sinaktan mo sila, ikaw na mismo ang bubugbog sa kanila hanggang mamatay. Hindi ba ako pinanganak? Ibig mong sabihin, hayaan mo akong suntukin sila. Ngumiti si Aaron. Sinulyapan ng malaking paa na kagalang-galang ang itim na bundok na demonyong babae at ang matandang diwata ng manok ng Phoenix. Naisip ito at kinagat ang kanyang mga ngipin. Kahit na medyo nakakahiya, tumanggaw pa rin siya. Tama na. Bakit ka nakikinig? Aaron disdained a smile. Sama-sama kayo. Sino ang naglalaro, hindi naglalaro? Sa isang salita, ang Bigfoot Zone ay nabulunan sa kanyang lalamunan at gustong tumanggi, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula, ngunit sa oras na ito, bigla niyang itinaas ang kanyang mga mata at tumingin sa mga mata ni Han Sanchen. Natigilan siya, naunawaan ang ibig niyang sabihin sa isang iglap, at pagkatapos ay mabilis na tumango. Halatang sinasabi sa kanya ng mga mata ni Aaron maliban kung hindi siya nakikialam. Matagal nang napabuntong hininga si Bigfoot, at hindi kumilos ang Haitian Demon Girl at Fengji Old Fairy. May mga reklamo siya sa kanyang puso, kahit na gusto niyang matalo sila ng Aaron. Pumunta siya sa teatro at pinatay ang 2 bastard, na ipinadama sa kanila ang kanilang kawalan ng pag-asa. Ngayong naglabas na ng sanga ng oliba ang Aaron, natural niyang hinihiling ito. Okay, magiliw na ngumiti si Aaron, at nahulog ang kanyang mga salita. Nilinggan niya ang itim na bundok na demonyong babae at ang matandang diwata ng manok ng Phoenix. Nakipag-away si Haitian Demon Girl sa sarili, at nabigo siya nang hindi siya umatake. Bagamat siya ay nakamaskara, isang serye ng mga pagtatanghal ang nagpahula sa kanya ng kanyang pagkakakilanlan. Sa makatuwid, dapat siyang matakot sa kanyang sarili. Gusto ng Aaron ang epekto. Nakuha niya ito sa itim na bundok na demonyong babae. Natural, parang walang kwenta ang paghampas sa kanya ulit. Sa makatuwid, binigyan niya ng huling pansin ang matandang diwata ng manok ng Phoenix. Ang Phoenix Chicken Old Fairy at ang itim na bundok na demonyong babae ay sumusunod sa puwet ni Aaron sa isang ligtas na distansya. Kapag nakita nila ang pag-atake ng Aaron sa Bigfoot Master na huminto, hindi nila maiwasang manginig. Sa oras na ito, bigla nilang nakita si Aaron na nakatingin sa kanilang sarili. Hindi nila maiwasang igalaw ang kanilang mga puso at palamigan ang kanilang mga puso. Huminga ang itim na bundok na demonyong babae at umatras ng ilang hakbang. Lihim siyang natuwa. Hindi ba sulit na maging masaya kapag hindi mo pinili ang iyong sarili? Ito ang matandang diwata ng manok ng Phoenix. Depressed, gusto niyang sumigaw na huwag kang lumapit, pero bawal siyang gawin sa ganitong mukha.
Maaari lamang siyang umatras ng bahagya ng may pagbabantay at tumingin sa Aaron na may kaunting takot. Ikaw na naman. Bagamat alam niya iyon, nang sabihin ito ni Aaron, para pa rin siyang mabigat na martilyo sa kanyang puso. Ang matandang diwata ng manok ng Phoenix ay nagtaas ng kanyang mga mata at tumingin sa babaeng demonyong itim na bundok. Halata na humihingi siya ng tulong sa babaeng demonyong itim na bundok. No need to see it. Let me help you. Kayong dalawa na lang ngayon. Patay ang labi mo at malamig ang ngipin mo, kaya sabay na tayo. Nang marinig ito, halatang natigilan si Feng Jilao-sian. Ipaparating lang niya ang kahulugang ito, ngunit, natatakot siya na baka narito ang Aaron. Sa sandaling sinabi niya na maaari siyang humantong sa isang mas mabangis na suntok mula sa Aaron, hindi niya inaasahan na ang Aaron ay hindi lamang nagkaroon ng insight sa kanyang kahulugan, ngunit direktang nagsalita sa kanyang mukha. Gayunpaman, dahil sinabi na, natural na hindi nasaktan ang Phoenix Chicken Old Fairy. Diretso lang siyang tumingin sa itim na bundok na demonyong babae. Nag-aalangan din si Haitian Demon Girl. Talagang natatakot siya sa lakas ni Aaron, ngunit hindi makatwiran ang sinabi ni Aaron. Gaya nga ng kasabihan, may dalang tubig ang isang monghe, may dalang tubig ang dalawang monghe, at walang tubig ang tatlong monghe. Sa kasalukuyan, binugbog na ang malaking paa na Reverend. Siya na lang at si Feng Jilao-sian ang natitira. Ang dalawang panig ay talagang ang mga taong nagdadala ng tubig. Kung matatalo ang isang tao, ito ay isang nakamamatay na suntok sa isa pa. Sa pag-iisip nito, tumanggo ang itim na bundok na demonyong babae. Sa pagsang-ayon ng itim na bundok na demonyong batang babae, ang nakabitin na puso ng matandang engkanto ng manok ng Phoenix sa wakas ay hangina ng husto sa sandaling ito, tumingin sa Aaron at sinabi sa malamig na boses, kung gayon, huwag mo kaming sisihin sa 2-1, mas maraming tao at mas kaunting pambubuli. 2-1, ngumiti si Hansani, natatakot akong nagkamali ka. Ang mga salita ay nahulog. Ang maliit na kumpiyansa na ibinalik ni Feng Jilao-sian ay gumuho sa isang iglap. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!